Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, isa lang ang masasabi ko. Oo, dito nga po sa, sa part 2 ni Elizalde ko, abay, nag-boomerang agad sa'yo. Diba? Refleksyon na ikaw talaga ay matinding magsinungaling. Kasi can you imagine mga minamahal, oh? Ito ay, talaga nga namang Nox, bagong bili basahin natin mga kababayan. Narito ang ikalawang bahagi ng aking paliwanag. So, dito nyo makikita at maunawaan na totoo ang pahayag ng isa sa mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee, which is si Gutesa. Pero tingnan ninyo, 2024, hindi pa finalize yung budget niyan. Diba? Nagigets ninyo mga minamahal, hindi pa po finalize yung budget na yan for 2025. Bakit ang advance ni Elizalde ko? Diba makikita nyo sa ilalim ng mga pictures, mga minamahal, lahat ay dated 2024. So, yan daw po yung ebidensya niya para sa 2025 budget insertion. Pero sabi ko, paano nangyari yun? Ano siya, nag-time travel? Diba, para bilhin ang mga maleta ng isang taon bago mangyari ang kanyang kwento? Ano, nag-advance si Elizalde ko ng filming para sa kanyang mala Netflix series. Diba? Kung totoo yung 2025 budget, ang pinag-uusapan dito, bakit 2024 ang petsa ng nasa maleta mo? Diba? At saka yung malala dito, may price pa. Ito, pakita ko sa inyo merong price. Yan halatang bagong bili, 1,499. Magkano kaya ang bilhin dyan ni Elizalde ko sa SM? Diba? Tapos makikita nyo na parang nasa luggage, lang siya parang kinuha lang siya sa may luggage na photo. Wait lang, may papakita ko sa inyo mga minamahal. Ipapakita ko sa inyo ang katotohanan. Yes. Uy, nawala yung natin nawala yung natin. Wait lang, pakita ko sa inyo mga minamahal kung saan niya kinuha yon. Ito. Sige. Nasaan na ba yon mga minamahal? Pakita natin sa inyo. Pinost ko yan sa aking Facebook page. Yung photos na yan, kinuha lamang ni Elizalde ko dito sa Yandex website. Ito yan yung mga photos na yan, kinuha lang yan sa Yandex website. Yan Diyan siya nagkuha. Tangay na naman ang galing. Ito, pasukin natin yung Yandex website. Yan luggage repaired and second hand. Yan. Diyan siya kumuha ng mga picture. Mga minamahal. Diyan siya kumuha ng picture. Mga photos di umano na mali-maletang naghatid ng pera dito nga po sa ating administrasyon. Napaka-wild naman ang accusation ni Elizalde ko. Tapos, purely without basis, pure hearsay, itong kanyang ginawang trabaho. Nakakatawa mang isipin, mga minamahal, mukhang palpak ka. Ito kasi yung maleta, yung video. Panood lang muna natin sa inyo mga minamahal. Ay merong record ang aking mga tao. Record? Yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Yan yung mga petsa, 2024, kita ninyo, 2024, hindi pa nga napafinalize yung budget na yan Makita ninyo kung gaano kasinungaling tong si Elizalde ko. Ay nako, this is not whistleblowing. And this is not also exposing the corruption. This is pure invention. Yan yung totoo. So, diba? Yung naninira ka, pero ikaw yung nabuking ng taong bayan. Diyos mio, Santa Barabara Bendita. Nasaan na ba tayo? Alright, sige. Makikita ninyo sa mismong post, diba mga minamahal, na may maleta. Tapos may mga price tag pa
na kumikinang na halos parang bagong bili. Ngayon, ito yung pinaka-importante dyan para sa lahat ng anggulo. Siyempre, dapat tinitingnan natin. May January 1, 2024, June 27, 2024, August 16, 2024. Eh, diba sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, yan daw yung ebidensya niya para sa 2025 budget insertion. Na in the first place, bakit kailangan pang antayin ni PBBM ang budget insertion kung pwede naman, diba, na ilagay niya sa NEP, diba, yung mga perang gusto niyang kamkamin. So, doon pa lang hindi ka panipaniwala yon. Tapos pangalawa, bakit binito ni PBBM ang 194 billion? Now anyway, going back sa ating topic, paano nangyari, 'di ba, na 2024 yung mga luggage, mga maleta mo, yung pinag-uusapan dito is yung 2025 budget insertion. Ngayon, ang tanong, may powers ka ba para mag-time travel, para bilhin lahat ng maletang yan? Oo, 1 taon bago mangyari ang mga kwento mo. 'Di ba? Pinapalala mo eh. So, meaning, hindi yan ginamit sa cash deliveries. Kumbaga, hindi din to ni-recycle eh, hindi din to luma. Kumbaga, ang ginagawa mo lang is, tinanggalan mo lang yung mga price tag, tapos kinunan mo ng pic, 'di ba? Parang, mayroon kang props. 'Di ba, na nilagay sa site, tapos kinunan mo, tapos sabi, oh, ito yung diniliver ko sa Blue Ribbon na ganyan-ganyan, eklabush sa Malacanang. Yung problema kasi dito, mga minamahal, hindi magiging 2025 budget cash deliveries ang 2024 na maleta. 'Di ba? So ngayon, X. Itong si Elizalde ko. So, yung ebidensya niya, wala. Talagang mas lalo lang siyang nasunog, mas lalo lang siyang nadurog. 'Di ba? Kasi yung petsa na 2024, hindi pa naka-finalize ang budget ng 2025 dyan. At wala pang BICAM sa mga panahong iyon. At wala pang pondo, wala pang insertion. Pero ayon kuno kay Elizalde ko, abay, na-deliver niya daw ang cash noong 2024. Like, paano nangyari yon? Paano ipapasa ang 2025 budget insertion sa 2024 pa lang? Napaka-advance naman ng lolo ninyo. Advance mag-abot or baka naman advance magsinungaling, 'di ba? So, kung totoong merong bribery, bakit pipicturan ng maleta? 'Di ba? Mga minamahal, sino ba namang kriminal ang meron pang ganyang paek-ek, paarte-arte? Oy, pre, top secret lang natin 'to, picturean ko muna bago ko ibigay. Wala namang atang ganun, 'di ba? Tapos pangalawa, bakit parang display na nakalagay sa department store yang maleta na yan? At bakit may tag ng presyo? O, sino ba naman magdadala ng milyong-milyong maleta na hindi man lang tinanggal ang price tag? At bakit iba-iba yung date? 'Di ba, mga minamahal? So, ngayon, lumalabas na gumagawa lamang ng narrative itong si Elizalde ko. Humahanap siya ng equivalent props, 'di ba? Nilatag kuno yung kanyang mga maleta, pero nakalimutan niya atang tanggalin ang mga petsa at nalimutan niya ding tanggalin ang mga price tag. Tapos sasabihin niya, ito ang ebidensya ko. Kung talagang totoo ang ebidensya mo, bakit hindi ka umuwi at mag-under oath? 'Di ba? At ngayon sasabihin niya, papapatay ako. Kung papatayin ka ng presidente, dapat dito pa lang bago ka umalis, pinatay ka na. 'Di ba, mga minamahal? So ngayon, isa lamang tong kadramahan at napaghahalataan naman na masyadong madrama itong si Elizalde ko. So, ang conclusion dito, wala siyang credibility. Zero credibility. Kumbaga yung kanyang story, yung part 2 niya is nag-collapse. Ibig sabihin, may basic logic, 'di ba? Under basic logic. 'Di ba? Kasi makikita naman natin na merong mga lapses. 'Di ba? So, ibig sabihin, kung may price tag, bagong bili ang maleta. Tapos, yung 2024 na date, ibig sabihin, fabricated lang yon para gawing 2025 insertion. So, hindi nagtutugma ang kanyang mga timeline, hindi nagtama ang kanyang mga narrative, hindi tama ang kanyang mga ebidensya, at walang tumama sa mga sinabi niya. So, sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, this is not whistleblowing. This is not also exposing about the corruption. This is purely invention. So, muntik na mga minamahal, muntik ka nang tumama, kaso sumabit ka pa. 'Di ba? Dapat pinakiramdaman mo muna yung part 1 mo
Eh, nabutasan ka sa part 1, sinundan mo na naman ng butas sa part 2. So, sige, antayin natin yung part 3 niya, mga minamahal. Mukhang Netflix series na to. May part 1, may part 2, may part 3. Ilang part kaya to hanggang sa matapos yung INC rally? Yun ba yun? Yung target date? Anong lang? Diba, mga minamahal? Anyway, it's me again, Alicia Nyo. Yes, alright, mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.